Ay po, kamusta po sa lahat po ng mga ka-Ison ako po dyan. At ito na po yung project po natin na M3. At dito po natin gagamitin yung hindi po high-end na spray gun. Dahil meron po nag-request, bakit hindi natin pagbigyan? Sure, gagawin po natin dyan. Gagamit po tayo dito ng mababang kalidad po na spray gun. At kung ikaw ay baguhan sa pagpipintura, panoorin mo mula umpisa hanggang katapusan tong video na po na to. Malaki ang maitutulong po sa inyo po na ito. Una sa lahat, napinturahan po ito ng Pilox. Sa mga napinturahan po ng Pilox, need po natin po talaga na burahin yan. Ang ginagamit ko lang po sa pagbubura, urethane paint. Talagang pagtsatsagaan mo lang kakakuskus ng brush at matatanggal po yan. Second step, lahat po ng may mga tama, bugahan nyo po muna ng primer bago po kayo magbasilya. Yun po yung pinakatamang process sa pagpipintura po ng mga ganitong project. Huwag po kayong rerekta po ng pagmamasilya bago kayo mag-primer. Wala pong pagkakapitan yung masilyang in-apply nyo doon sa may mga tama ng flarings. Gawa po kasi ng mas maganda po, mag-primer muna kayo bago kayo magmasilya. Sureball po yan, napakatibay. At dito po guys, lilihain na natin po siya ng 240. At ganito lang po akong magpreparasyon sa pagliliha. Sa 240 po na liha na gamit po natin, gagamit po tayo dito po ng sanding block. Para sa ganun yung bawat kuskus po natin ay ayon na ayon po dun sa flarings. Kasi minsan po pag kinakamay po natin medyo maalon at hindi pantay. Sa pagpapantay lang naman po ng liha ng mano-mano, pag finish na po kayo sa pagliliha. Pero sa unang arangkada, gamitan nyo muna po ng sanding block. Para sa ganon, makuha nyo po yung detalye po ng flarings na inyong nililiha. At make sure po mga ka-Ison ako, lihain nyo po kahit yung mga gilid, yung mga bilog, paabutin nyo po yung liha doon. Dapat po makaskasan po siya para sa ganon may pagkakapitan po yung i-apply nyo po na primer. Medyo ipapass forward lang po natin dito ng bahagya mga ka-Ison ako. At kung halimbawang medyo naguguluhan po kayo sa pagkasunod-sunod, pwede nyo naman po siyang slow. Para sa ganun, masundan nyo po kung paano po ako gumawa. At dyan po talaga pong lahat po ng mga parte na po na yan, mga singit, talaga nililiha ko. Talagang tinatanggal ko po talaga yung mga naiiwan po mga Pilox. Para sa ganun, pag tayo nag-finish, hindi po siya magkakaroon siya ng reaction. Kasi pag may naiwan po ng pintura po dyan na Pilox, magkakaroon po ng reaction. Kukulo po yan. At pag hindi nyo pa napansin, baka sa pag-finish nyo po pag kayo nagta-top coat, ay magkakaroon po ng mga crack, bukol, ganun po yung mga reaction po yan. Kaya dapat ganyan po ang gawin nyo. Lahat po ng mga parte ng gilid na akala nyo na wala na, tingnan nyo po ng mabuti. Mag double check po kayo kung pwede, triple check bago po kayo ulit umpisa mag primer. At ito na po guys, nagawa na po natin, namasilihan po natin yung mga maliliit na biyak-biyak. Kasi isa to sa magpapapangit sa gawa nyo kung papabayaan nyo lang yung, kahit yung maliit na biyak makikita po yan. At ito, nalinis na natin siya po ng maayos, nahugas po natin kasi sinubo natin po siya. Nag wet sanding po tayo. Tapos yung mga hindi tinamaan po na liha, doon na lang po tayo nag dry sanding. At pagkatapos pinunasan natin, sa bawat punas po natin, meron pong degreaser po yung basahan. Para sa ganon, makasigurado po tayo na walang dulas yung pagkaka-apply po natin ng primer. At ito na po guys, magtitimplan po na tayo ng primer. Let's go! Kanina, nag-try po tayo dito. Hindi po siya accurate. Kaya lilipat na lang natin po dito sa maliit. Hindi ko alam kung pasok tong battery na to. Sana pasok. Yun. Ginagawa ko lang po tong pagtitimbang nang dahil po sa inyo. Ayaw kumagat mga ka-Ison ako.
Bagong bago pa to, hindi pa to nagagamit. Ayaw. Malas naman natin. Balik na lang natin dito kasi dito gumana. Bigyan lang natin kayo ng kahit konting idea kung paano mag yan na. Walang gumana mga isonda. Ngayon ang gagawin na lang natin, bigyan na lang natin kayo ng sabano sa baso na lang tayo magtitimpla. Ay gumana po, malas tayo doon. Itong baso na to, ilang ounce to? 8 ounce mga kaisonda ko 8 ounce na baso. Sa tagal ng mga kaisonda ko, hindi ko po talaga nagamit yan, never. Nasira na lang sa stock. Eight ounce ang baso natin mga kaisonda ko. Halos kalahati ilagay natin na primer. Pagkatapos kalahati rin na thinner. Yung kalahati ng kalahati dito dapat yun. May natira pa pong kalahati, no? Kakalahatiin din po natin yan ng hardener. Kalahati lang din. Ang gamit ko pala po na primer, Weber. Hindi po natin kailangan dito sa primer na masyado pong malagnaw. Ang kailangan lang po natin dito, yung sakto lang po yung lapot po niya. Para sa ganon yung pagliliha po natin ay madali po siya makover up po ng primer. Ibig sabihin para mas mabilis po siya matabunan. Kasi kung magtitimpla po tayo ng 1:1, masyadong malapot na, ay masyadong malagnaw na po yun. At ito na po mga kaisonda ko, ang gagamitin natin spray gun. Nasa mga 100 plus lang yata ito o 275, mga ganun ho. Hindi ko na po matandaan yung price po niya. Pero hindi po yan high end Mukhang high end lang kasi maganda po yung stand niya. Pwede na po tayo sa pagbuga. Strainer muna natin siya. Para makasigurado tayo na walang mga buo-buo doon sa ibubuga po natin.
go! Sa pagtutunan nga pala po ng spray gun po na ganito, sagad nyo muna po yung ikot. Pag sagad na at wala nang lumalabas na pintura, ibalik nyo po ng mga apat na beses. Yan. 1, 2, 3, 4. Palakasan nyo lang po ng hangin. At medyo palalaparin nyo siya ng konti. Nakabuga na po kayo sa unang coat, kapag nakapagbuga na po kayo po ng first coat, hapyaw lang po yon, hindi pa po yon full coat kasi karamihan po sa mga nagpipintura po ng mga ganito, nakikita ko sa mga post sa Facebook ay nagre-wrinkles. Gawa po kasi nagpersa po kayo ng pagpipintura, kaya po nag-wrinkles. Kung napansin nyo po yung pagbubuga ko, napakasimple lang po yung buga ko na po na yon. May tama po yung primer doon sa pinipinturahan ko, pero hindi po talaga yung solid. At pinaikot ko po yung pinipinturahan natin para sa ganun, yung part na hindi natin pininturahan ay natutuyo na po yun ng bahagya. Pwede na po tayo mag-follow up po ng second coat po doon. Sa binugahan po lang natin po sa unang buga. Tapos magpa-flash out po kayo dyan ng mga 1 minute po bago po kayo mag full coat. Kasi hindi nyo po talaga pwede yan i-full coat po ng makapal. Gawa po kasi ng mapipersa po yung dati niyang stock ng kulay. Kung mapapansin nyo po kung paano ako magbuga, ganyan lang po kayo gumawa para sa ganon, hindi na po kayo mamblema sa inyong binubugahan po na pagdating po sa pagpa-primer. Yan po mga ka-Ace Honda. May una nag-request po sa akin ito, taga GMA, na bakit daw hindi daw ako nag-tutorial pagdating po sa pagpipintura. Kasi sa totoo lang po mga ka-Ace Honda ko, hindi naman po talaga sa akin manggagaling yung galing nyo, kundi sa sarili nyo po. At ito na po mga ka-Ace Honda ko, dapat pag kayo nag-primer, ganyan po kakinis. Kung mapapansin nyo po, talagang kala nyo finish na po, no? Dapat glossy. At karamihan din po sa mga nagchat-chat po sa akin, hindi po daw nila kaya daw magbuga ng ganyang ka-glossy at parang matte daw. Sanayin nyo po sa pagbubuga po ng ganito na primer pa lang, parang finish na po. Para sa ganon, yung susunod na step na gagawin nyo, hindi na po kayo mahihirapan. At kung may tiyaga ka sa panonood po na ito at gusto mo po talaga matuto, panoorin nyo po mula umpisa hanggang katapusan. Pakinggan nyo lang po lahat ng mga sinasabi ko. Tingnan nyo na mabuti kung ano po yung ginagawa ko. Pwede nyo naman po gayahin. Kaya nga ito na nga po pinapakita ko na po sa inyo kung paano po ako gumawa ng mga aking mga project. Ito lang kakaiba. Hindi kasi po tayo gagamit po ng high-end na spray gun. Pansinin nyo lang po mula umpisa hanggang katapusan yung spray gun na yan. At papakita ko rin po sa inyo kung yung tamang paghuhugas pagdating po sa spray gun. Dapat po kasi pag tapos na po kayo magpintura, hugasan nyo po agad ng maigi.
Huwag nyo na pong hintayin na tumigas po yung pintura at saka nyo po hugasan. Gawa po kasi ng kayo rin ang mahihirapan pag gagamitin nyo na po siya. Ganun lang po ang laking pong diskarte. Kahit na po nagmamadali po talaga ako at gusto ko na agad sundan, talagang nililinis ko muna at gagamit na lang po ako ng ibang spray gun. Ganun po yung ginagawa ko. Para sa ganun, hindi na po talaga tumigas yung mga naiwan ng pintura doon sa loob po ng spray gun. Para sa susunod na gamit ko, mabilis na lang kasi malinis po siya. Pansinin nyo rin guys, mga kaisonda ko, yung spray gun na gamit ko, hindi yan magbabago. Yan pa rin po at yan pa rin po ang gagamitin natin mula umpisa hanggang katapusan. At ito, pinapakita ko po sa inyo na gagamit po talaga tayo ng spray gun na mababang kalidad. At parehas lang din naman po yung quality dun sa IN. Yun lang nga po, depende lang po talaga sa gagamit po ng spray gun po na mababang kalidad kung marunong na po talaga kayo magbuga. Ito po kasing spray gun na po na ganitong klase, simulat sa pool, dekada na po kasi tayo nagbubuga. Bata pa po ako at nakikita ko yung mga nagbubuga, lalo yung tatay ko, na ganyan po yung gamit na pangarap ko lang na magkaroon. At dati pa naman, yan ang naman po talaga ginagamit namin eh. Hanggang ngayon, ginagamit ko rin po talaga yung pagdating po sa primer. Kasi ang hirap po kasi gamitin ng pang-primer po yung high-end. At nakakasira po talaga ng spray gun po yan kung hindi po talaga kayo marunong gumamit at maglinis. Meron po dito ako ipapakita na kung paano ang tamang pagkasunod-sunod po sa paglilinis po ng spray gun. Kasi isang beses, baka sa susunod na gamit nyo ng spray gun, magtataka na lang kayo bakit iba na yung buga, iba na yung buka, iba na yung labas ng pintura. Gawa po kasi ng nagdedepende rin po yun sa paglilinis ng spray gun. Kung mali ang paglilinis mo ng spray gun, ganun po ang mangyayari. Lahat po ng mga error po pagdating po sa pintura, talagang na-experience ko na. Kasi mahirap po kasi magbuga ka ng tama ka lang ng tama. Pero pag dumating sa punto yung pagkakamali, hindi mo na alam kung paano mo susolusyonan. Yun lang nga ang talagang tinarget ko po talaga dito sa pagbubuga ko po na to. Lahat po talaga ng pagpipintura, kung ano man yung error na yun, magtanong po kayo sa akin, alam ko po yung sagot yan. Meron pa nga po sa akin dyan nagtatanong eh. Talagang pintor na po talaga sila, hindi naman po sa nagmamayabang. Humihingi rin po talaga sila sa akin ng tulong kung paano daw susolusyonan yung mga ganitong error, yung mga ganito. Sa totoo lang, mahaba po talaga experience ko sa pagbubuga, kaya ako po nakuha po yung mga ganong sagot pagdating po sa mga error po na pwede po mangyari sa inyo at kung ano man yung gagawin nyo po. Sa sobrang haba po talaga po ng tutorial po na to, gawa po kasi ng ipinakita ko lang po talaga sa inyo sa lahat ng panel na gagawin po natin, isang spray gun lang po ang gagamitin ko kasi baka naman po mayroon na naman po dyan mag-bash. At kung hindi mo naman po talaga gusto ang aking video, pwede mo nang scroll up, pwede mo nang wag mo nang panoorin kasi meron po dyan magko-comment na nagmamagaling. Ako hindi naman po talaga totaling magaling, marunong lang po talaga ako. Hindi ko po talaga sinasabi sa iba po talaga na magaling ako at gusto ko lang sa kanila po manggagaling. Mahirap po kasi yung magbuhat ka ng sarili mong bangko kasi kahit meron pa dyang mas magaling para sa iyo, di ba? Kaya doon lang tayo lumevel po sa marunong. Pero alam po natin lahat ng sagot, lahat ng pwede nyo pong maging error. Ang mahirap po dyan, sa sobrang galing mo hindi mo naman po alam pala kung paano solusyonan yung pinaka error na mangyayari sa iyo, di ba? Kaya ako, mga kaisonda ko, mula sa carbon fiber, sa hydrodip, sa pagbubuga, sa duko varnish, at kung sa mga plywood, cabinet, pinag-aralan ko pa po talaga yan. Maliit pa po talaga ako, talagang nasabak na po talaga tayo sa trabaho.
hanggang ngayon. Kaya ito, malaking tulong po talaga sa inyo to yung video na to, na mga nag-uumpisa at yung mga gustong matuto. Baka ito sa video ko na to, baka iilan na lang ulit ang magpapintura, mahirap na, di ba? Kasi sa mga tutorial natin sa YouTube channel, yung mga carbon fiber, sobrang dami ko na po talaga naturuan. Sa sobrang dami ko nang tinuruan, sumobra na rin ang galing nila. At hinigitan pa nila ako kasi sa dami ng mga ginagawa nila. At kitang-kita ko naman at talagang natutuwa rin naman ako sa mga tinuruan ko. Talagang nag-success na rin po talaga sila pagdating po sa real carbon fiber. Etong video na to, kung mapapanood mo to at talagang mapag-aaralan mo ng mabuti kung paano ko po ginagawa, baka lahat po ng mga may motor hindi na magpapintura. Pero okay lang po yan. Depende naman po yan po sa kanila kung gusto po nila talaga gumawa ng sariling motor nila o magpagawa na lang po sa iba. At ito na po mga ka-Ason ako, kung paano po yung tamang paghuhugas ng spray gun. Sa paghuhugas nga pala po ng spray gun, galing po tayo sa primer. Busan po muna natin po siya ng urethane thinner para matunaw po yung mga medyo natuyo po doon sa loob po ng cup. At huwag natin hahayaan po talaga ng tumigas yan kasi primer po yan eh. Tapos i-drain po natin sa nozzle para sa ganun, habang nalilinis na po at nababawasan na po yung pintura po doon sa loob at nalilinis na rin po yung nozzle. Sa paglilinis nga pala po na ito, ganito po mga ka-Ason ako, tanggalin nyo na po muna yung needle para sa ganon hindi po kayo mahihirapan. Kasi gawa po kasi ng pag nagbukas po agad kayo ng nozzle at nandoon pa yung spring, sa pag-ikot nyo po ng nozzle na nandoon pa yung needle na may spring pa, nakatusok po siya doon sa pinakabutas. Sa pag-ikot nyo po, kung ganun at ganun lang po lagi ang ginagawa nyo, lumalaki po yung butas po ng nozzle, gagagawan po ng needle. Kaya dapat tanggalin nyo po muna yung needle na may spring bago kayo magbukas po ng nozzle. Dapat po meron kayong ganito mga ka-Ason ako, yung pag-spray ko sa loob. At pinipisit ko po talaga yan, nililinis ko at titinignan ko po kung meron pang mga namuupo doon sa loob. Pipisitin ko po yon. Kung halimbawa na po medyo matigas, gumagamit po ako dyan ng cotton buds. Dahil sa bago pa lang po natin siyang gamit, ay talagang basa pa naman ang primer na yon. Kaya kayang-kaya naman na itong pangpisit po natin po ng spray gun. Nakalimutan ko lang po sa tawag po na ito eh. Pero search na rin po, sa Shopee ko lang po yan binili. At mula po talaga dun sa gun, sa loob, bubugahan ko po yan. Tapos yung sa needle at pati rin dun sa nozzle, binubugahan ko po yan. Tsaka yung maliit na butas, binubugahan ko pag nakita ko po yung lalabas po yung urethane thinner, ibig sabihin hindi po siya barado. Kasi number 1 po, kagandahan po ng bumubuka po yung pintura, lumalapad sa kadahilanan po ng hindi po barado yung butas na po sa nozzle. Kasi once na po barado po yun, hindi nyo po mapapalapad po yung adjuster, gawa po kasi ng barado. Kaya make sure kung halimbawa po kayong gagamit ng spray gun, tingnan nyo po ng mabuti kung may barado pa po ba yung sa nozzle, para sa ganon hindi kayo mamblema pag nagbubuga na po kayo. Kaya lang po, lilinisin na rin na po natin yung labas para sa ganon presentable pagdating po sa pagpipintura. Napakasarap po kasing magpintura pag napakalinis po na ang gamit nyo. Totoo po yan. At dun po kasi nagre-reflect yung gawa mo sa kalinisan ng mga gamit mo. At siya nga pala po mga ka-Ason ako, bali 3 beses natin po ito siya nilinis. Nilinis po natin po siya sa primer. At pagkatapos natin mag-primer, naglinis po tayo. Tapos magta-top color po tayo. Sa top color, bali 2 po kasi yung kulay po nito, yung magenta at saka white. Saka silver. Pero nag-white muna po ako. At pagkatapos ko mag-white,
nag-silver po ako. At pagkatapos ko mag-silver, nag-magenta na po ako. Para sa ganon, sunod-sunod po yung pintura na gamit po natin at para hindi po mag-react din yung pintura po natin sa kasunod po niya. At pagkatapos po ng magenta, nilinis po natin siya ulit ng mabuti. 3 beses po mga kaisonda ko. Nilinis na natin po siya talaga ng pinakamabuti kasi gawa po kasi ng magta-top coat na po tayo dun sa dulo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Ason ako kung gusto nyo po talaga matuto, eto na, pagkakataon nyo na po itong panoorin ng mabuti. Talagang matututo na po kayo nito. Hindi ko po talaga ito nilalabas dahil sa may nag-request lang po talaga sa akin na gumamit lang daw ako ng mababang klaseng kalidad ng spray gun. Kaya ko po ito nagawa. At dahil po doon, ito, napagbigyan ko na po talaga ng pagkakataon ng mga katulad po ninyo kung paano po talaga ako gumawa po ng aking mga project. Ito na po yung siguro last part ng pagtuturo ko po sa mga ganito. At yun nga pala sa lahat po ng mga nagtatanong po sa akin. Hindi nyo na po talaga kailangan mag-chat po sa akin. Magto-true message. At dapat kung gusto mo talaga matuto, panonoorin nyo po lahat. Kasi ang dami ko naman po talaga naturuan na po. At natuto naman po talaga sila. Meron talaga din mga part na nagtatanong pa po sila na hindi kasama po talaga dun sa aking tutorial. Ayun naman po ang sinasagot ko. Ang mahirap po kasi parang ginawa na rin po nila yung iba lalibangan sa pagtatanong. At kung isipin nyo lang po mga ka-Ason, daw kayo lang lumagay sa kalagayan to, di ba? Sa dami nyo po nagtatanong, ang hirap po sagutin po lahat. Kaya minsan kung halimbawa man na hindi ko po sa inyo masagot at ang tanong nyo ay nandoon din naman po ang kasagutan sa mga video ko, pagpasensyahan nyo na po ako kung di ko kayo masasagot po talaga. Panoorin nyo na lang po ang lahat. Hindi lang po talaga dapat isang video ang pinapanood nyo, kundi lahat. At karamihan po doon sa isang account ko na nagtatanong pa po sila. At sinesend ko naman itong yung bago nating YouTube channel. Ito po yung pinaka-active po na aking channel po dito sa YT. Tuyong-tuyo na po talaga to at pwede na natin po siyang lihain ng dry sanding. Sa pagliliha nga pala po ng ganito dry sanding, hindi nyo na po kailangan na na bugbugin sa liha. Halos yung iba, halos palabasin na rin yung primer. Di wag na kayo mag-primer kung ganun pala. Ang gagawin nyo lang po yan, bahagya lang po. Tatanggalin nyo lang po yung pinaka-gaspang po yan. Pasaliha lang po tawag po dito. At huwag na niyong bugbugin ng bugbugin sa kakalihan. Kasi hindi na rin po naman magiging makinis yan. Kung ganun po yung paraan ang gagawin nyo. Kasi ang tunay na magpapaganda po ng gawa nyo, yung final. Ayan po, halos wala na. Pwede na po tayo mag-top color. At dito po mga ka-Ason ako, ipapakita ko lang po sa inyo yung sample ng ating gawa po dun sa mababang kalidad lang po na spray gun. At eto na po, dahil sa sobrang haba po ng video, dun na lang po tayo natin ipagpatuloy sa part 2. Kung interesado ka, panoorin nyo po yung part 2. Nandoon po yung mas marami pa po detalye sa pagdating po sa pagpipintura na makakatulong po sa inyo at makakadagdag kaalaman kung paano po kayo magpintura ng tama. Kita-kits po tayo sa part 2 po. Bye bye!